Hallelujah, 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 Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y nagpakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibanalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos upang patuloy nating ipagdiwang ang kanyang tagumpay, ang kanyang muling pagkabuhay, sapagkat tayong lahat ay mahal ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pwede pa rin humabol dahil tayo nasa oktaba o 8 araw, nasa 7 araw na tayo ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaya pwede pa rin bumati ng Happy Easter po sa inyong lahat at pakibati din ng bawat isa, Happy Easter! Ayan, mukha bang buhay ang katabi nyo? Ayan, sabihin nyo, tapos na ang Biyernes Santo. No? Muling pagkabuhay na. Nais din nating welcome po sa ating misa ngayon. Kasama po natin, paring nagmimisa, si Father Santi po ng Rogationist Fathers at siya'y narito lamang sa Pilipinas ng ilang araw para magbigay ng ilang mga panayam, ilang mga talks dito sa ating sa May Las Piñas. Kaya welcome po to Quiapo Church, Father Santi. Palakpakan natin si Father Santi. Father Santi, you are in the
shrine of Jesus Nazareno, very much loved by the Filipinos. Even if we celebrate Easter, we see in the Lord carrying the cross, the victory and the glory of the risen Lord. Hindi mapaghihiwalay ang krus sa tagumpay ni Kristo. Kaya nga, bahagi ito ng ating ipinagdiriwang. Kung walang krus, walang pagkabuhay. Huwag tayo magmadali sa pagkabuhay kung ayaw naman natin ng krus. Pero huwag naman tayong malungkot kung may krus. Sapagkat kung kasama natin si Kristo sa krus, makakasama din tayo ni Kristo sa muling pagkabuhay. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. Ayan. Yung nagsabi ng may ngiti, mas lalong pagpapalain. Ngunit nakita natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, binalangkas niya sa maigsing talata ang mga narinig natin kung nagsimba po kayo ng mga nakalipas na araw, ang 3 kwento. Mabilis magkwento si San Marcos. Sa isang iglap, kinuwento niya ang 3 pagpapakita ni Jesus Nazareno matapos siya muling mabuhay. At mapansin niyo po, may isang katangian na tumatahi at nag-uugnay sa kanila. Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena, ngunit nung sinabi ni Maria Magdalena sa mga alagad, hindi siya pinaniwalaan. Nagpakita si Jesus sa 2 alagad na patungong Emmaus. Nang bumalik yung 2 alagad, kinuwento sa mga apostol, hindi rin sila naniwala. Bakit ganon? Tayo, ang bilis nating bumati ng Happy Easter. Ang bilis nating sabihing, Alleluia, muling nabuhay ang Panginoon. Pero kung tayo kaya ang nandoon ng panahon na yon, may sinabi sa inyo na buhay na maguli, yung taong nakita nyong pinahirapan at namatay, inilibing na, maniniwala kaya tayo? Kahit kaibigan natin na nagsabi, paniniwalaan kaya natin sila? Baka naman hindi rin ho tayo naiba sa mga alagad na hindi agad-agad naniwala. Kaya nga't nung nagpakita si Jesus dun sa mga apostol, medyo napagalitan sila. Bakit hindi kayo naniniwala? Sinabi na sa inyo, hindi lang minsan. At ang nagsabi naman sa inyo, hindi naman naiiba sa inyo. Pero hindi pa rin kayo naniwala. Sakit yata natin yon, mga kapatid. Mas matindi yun sa virus ng COVID-19. Ang hindi naniniwala. Pero ang nais kong bigyang pansin, mga kapatid, ay ito. Napansin ninyo, walang sawa si Jesus Nazareno na tagpuin ang kanyang mga kaibigan. Hindi siya nagsasawa kahit alam niya matigas ang ulo, matigas ang puso, at hirap maniwala ang kanyang mga kaibigan. Nandoon si Maria Magdalena, binanggit pa nga ni San Marcos, 7 demonyo ang pinalaya sa kanya. Kahit makasalanan, dahil nagsisi at nagbabago, tinatagpo ni Jesus. Yung 2, paalis na sa Jerusalem. Tumatakas na. Pero sinalubong pa rin sila at tinagpo ni Jesus. Yung mga apostol na hindi maniwala, pinuntahan pa rin sila ni Jesus at tinagpo. Ito ang mabuting balita, mga kapatid. Lagi tayong tinatagpo ni Jesus Nazareno. Akala nyo ba
nagpunta kayo rito sa Quiapo. Alam ko, marami sa inyo galing pa sa mga malalayong lugar. Mamaya natitiyak ko, lalapit sa akin yung may birthday, may anniversary, yung nagpapasalamat dahil natanggap sa trabaho, yung aalis na at mag-abroad. Alam ko, ang tingin ninyo, kaya kayo nagpunta rito para tagpuin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero alam nyo ba, siya ang tumatagpo sa iyo. Kaya kayo napapunta rito, hindi lang dahil nais nyo siyang tagpuin, kundi dahil tinagpo na niya kayo. Hindi nyo pa siya nakikita, nakita na niya kayo. At yun sana ang lagi nating ipagdasal, mga kapatid. Laging maging bukas ang puso natin dahil maniwala man kayo hindi, lagi tayong tinatagpo ng Diyos. Ang simbahan, tagpuan. Pero alam ko, meron din dito nagtatagpuan kasi mamimili kayo mamaya. Kaya dito tayo magkita sa Quiapo. O kakain kayo kung saan man dyan. Kaya sabi nyo, magkita tayo dito sa Quiapo. O baka may nagde-date ngayon, ang aga naman ng date nyo, umagang-umaga pa. Dito tayo magkita sa simbahan. Ang Quiapo daw ay lugar talaga ng tagpuan. Pero higit sa tagpuan ng mga magkakaibigan, tagpuan ng mga mangangalakal, ito'y tagpuan ng Diyos at ng tao. Kaya't dasal ko, sana tunay niyong matagpuan si Jesus. Hindi lang ang makita, mahaplos, mahalikan ng imahe ng Nazareno, kung hindi mas malalim na pagtagpo. Yun ang nais ni Jesus Nazareno. Tagpuin niyo ako, kilalanin ninyo ako, palalimin ninyo ang debosyon at ugnayan sa akin. Kahapon, unang Biyernes, bahang-baha tayo ng mga tao. Sabi ko, tapos na ang mahal na araw. Huwag sanang natapos sa mahal na araw yung ating tagpuan sa Kanya. Baka nung mahal na araw, ang babait natin, ang tahimik. Ngayon, nag-reunion na uli ang mga marites. Chismisan na naman, siraan na naman. Nung mahal na araw, bigay tayo, ang daming pakaridad, ang daming bigay ng pagkain, tulong sa mga mahihirap. Tapos na ang mahal na araw, maramot na naman. Hindi na naman namimigay. Hindi po, mga kapatid. Ang ugnayan natin, ang tagpuan natin sa Panginoon, araw-araw. Sapagkat lagi niya tayong inaabot. Lagi niya tayong pinupuntahan. Kahit yung wala ngayon dito sa simbahan ng Quiapo, pinupuntahan ni Jesus Nazareno at pilit na tinatagpo. Sana sila katulad ninyo sa pagtagpong iyon, magpunta hindi lang sa Quiapo kundi sa lahat o iba pang simbahan upang lalong pagyamanin at palalimin ang pagtagpo sa Kanya. At ano raw ang tanda na natagpuan mo talaga si Jesus Nazareno? Hindi lang nasagot ang dasal mo. Huwag lang kayong hihinto doon, mga kapatid. Huwag nyo lang sabihin, salamat, gumaling na po ako. Salamat, makapag-abroad na po ako. Salamat, maayos na ang pamilya ko. Hindi po. Umpisa pa lang yan ng tagpuan natin sa Kanya. Sapagkat sabi nga ni Jesus sa bandang huli, humayo kayo, ipamalita ang mabuting balita. Ipangaral ang kwento ni Jesus. Kaya nga sa unang pagbasa, nakita natin si Pedro, si Juan, hindi papigil. Kung kinakatiman ng dila natin, sana katihin ito sa pagkwento sa kabutihan ng Diyos. Huwag nang kung sino-sino pagkwentuhan nyo.
Wag na kung ano-ano lang, politika, ekonomiya, artista, si Father, o yung kapitbahay nyo. Ang ipamalita natin, ang kabutihan, ang kapangyarihan, ang awa ni Jesus Nazareno. Kung magagawa daw natin yun, paglabas nyo mamaya, maipamalita natin ang kabutihan ng Nazareno, tunay natin siyang natagpuan. Tunay tayong tinagpo ng Panginoon. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, yun po ang ipagdasal natin. Lagi tayong tinatagpo ni Jesus Nazareno. Ano man ang nagawa natin, ano man ang ating estado, kahit na minsan hindi tayo agad naniniwala, hindi buo ang pag-asa, patuloy niya tayong tinatagpo. At sana din, tayo rin, tagpuin natin siya. Palalimin natin ang ugnayan natin sa Kanya upang dumating ang panahon, maibahagi natin sa mas marami pang mga tao ang kabutihan ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa iyong muling pagkabuhay, sapagkat nabuhayan din kami ng pag-asa. Salamat po't hindi ka nagsasawa sa amin, bagamat kami makasalanan, makakalimutin, at hirap maniwala minsan sa aming buhay. Patuloy niyo po kaming tagpuin. Patuloy naming kayong matagpuan. Patuloy naming ibahagi ang iyong pag-ibig sa aming kapwa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Alleluia. Amen.